O Andoy, bakit ka naparito? Gusto ko lang ho sana makausap ang aking matalik na kaibigan. Sige, iiwan muna kita. Salamat po. Tsaka, alam mo, pudpud na tong tsinelas ko. Tsaka, alam mo, sinaktan naman ako ni Inay. Inay, gusto mong makita ang pasa ko. Ay, sulat ko ito. Sana huwag kang magagalit sa kanya. Baka aware lang siya problema, kaya niya ako sinaktan. At saka, alam mo, ang aking baon ay isang cracker na ngunit binigay ko sa aware na akong nakita isang gutom na pusa. At binigay ko ang isang piraso ng cracker. Pero hindi naman ako gutom. Huwag ka nang dadaan sa mapangaling na daanan. Doon ka na lang sa likod ng simbahan at sasamahan kita punta sa kabilang daan. Araw, inaabangan siya ni Pastor Anthony upang padaanin sa likod ng simbahan. Sinasamahan din niya itong tumawid sa mapangalib na kalye dahil sa mabibilis na sasakyan. Ngunit isang araw, nagkaroon ng karamdaman si Pastor Anthony na naging dahilan ng kanyang pagkakaospital. Ang simbahan ay nag-iwan sa pangangalaga ng mga miyembro ng iglesia. Kasalukuyan silang nakaluhod at nananalangin nang dumating si Andoy upang ibigay ang kanyang regalo sa kanyang matalik na kaibigan. Pastor? Pastor? Hoy, huwag ka lang maingay. Alam mong nagdadasal kami. Gusto ko lang mo sanang makita si Pastor. Sino ba ang batang yan? Umalis ka nga! Sa pagkakataong yon, siya ay pinaalis ng mga miyembro ng iglesia at walang nagawa si Andoy kundi ang umuwing mag-isa. Binagtas nito ang daan patungo sa kanilang tahanan. Matagal niyang iniingatan ang regalo para sa kanyang kaibigan. Kaya, hindi niya napansin na may mabilis na bus na paparating. At ay binawian ng buhay ang kawawang bata. Marami ang mga taong pumalibot sa kanyang katawan at pinag-usapan ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Maya-maya ay may dumating na isang lalaking nakaputi. Umiiyak ito at halata ang labis na pagdadalamhati. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang regalong nakatago sa damit ng bata at inilapat sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong yon ay tuluyan na rin umalis ang mga tao. Ang lalaking nakaputi ay naglaho, hawak ang katawan ni Andoy. Balik na si Pastor Anthony at nabalitaan ang nangyari kay Andoy. Nagpasya ito na dalawin ang mga magulang ng bata. Maupo po kayo, Pastor. Paano niyo po na nalaman na namatay ang anak niyo? May isa pong lalaking na dito at kami sa kanyang kalungkutan.
ni Andoy dun sa simbahan araw-araw. Ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Jesus. Pwede rin po namin siyang makilala. Pumunta kayo sa susunod na Sabado sa simbahan upang makilala niyo siya. Maraming salamat po, Father. Kwento ng batang si Andoy. Ito po ay patunay na maaari nating gawing best friend ang ating mahal na Panginoon. Ito ang patunay ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin.